Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voice.
may nagko-congratulate sa kanyang sa mga bar exam passers. saan ba yung nakita ang mga ko? bagong attorney. Binabati yung kanyang anak yata. Naku, natabunan na yata. Wow! Congratulations po. Yung kanilang oath-taking bilang mga bagong abogado ay gaganapin sa February pa pala, no? Sa Philippine Arena, inanunsyo kanina. So, bibili na po tayo ng ating barong, ha? At ano ba yung outfit pag oath-taking? Barong, tsaka barot yung parang barot patad niya. saya. Ano ba? Patad yung tawag doon? Depende kung saang rehiyon po kayo galing. Ayan, be proud. Kung saan man po kayong rehiyon o kung kayo po ay miyembro ng mga IPs. Ayan. 'Di ba? Oo. Mag-ano kayo Maria Clara na outfit. Nasaan ba yung mga nagpapabati din na natatabunan na? Kasi mabagal ka na daw. Mabilis pumasok yung mga messages sa YouTube ba yan? Dito, hindi ko alam kung saan ito eh. Basta, congratulations po. Hindi man namin mabasa lahat ng inyong mga pagbati sa inyong mga anak, kaibigan, kamag-anak na nakapasa. Kami po natutuwa at kaisa ninyo kami sa nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at celebrate sa pagkakapasa po ng inyong mga mahal sa buhay. Alam mo talagang ito, partner, malaking aginaldo ito. Although yun naman hong mga hindi nakapasa. Meron ho ditong partner, meron akong binabasa ditong galing kay Justice sino ba ito? Si Associate Justice Lazaro. Nasaan ba yung sinasabi si Bar Mom. Tawag niya sa mga nag-bar exam kanyang mga bar babies. Bar babies, nasaan ba yun? Siya kasi ang chairman ng bar exams. Ito, sabi ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, there's nothing shameful about failing. Do not allow yourself to believe otherwise. So when I tell you that this setback is not the end of the world, you have to believe me. I will remain on this journey with you towards the legal profession. Galing diba? Naman. Ang supportive naman. Ang support. Bar mom. Si bar mom nyo. Tawag niya kasi mga bar baby. So, tapos siya ang kanilang bar mom. Kumbaga, ayan, from YouTube, nahanap na nila, partner. Ayan, basahin mo na. Congratulations to ikaw na, partner. Ayan, manabo na rin ba mata mo? Malabo na rin Nakakainis ang mata naman ko. to. Kaka-review. Kaka-review, ha? Kakabasa ng libro, partner. Kakabasa ng lyrics ng video, okay, ha? Congratulations to my daughter, Attorney Gretchen Quinto Abel, for passing the 2025 bar examination. Pagbati po mula sa proud parents na si tama po ba? Iho? Irma Quinto. Ayan, proud parents nila po na si Ma'am Irma Quinto. Proud na proud. Attorney Lexie Dayang Hirang, ang anak ng kaibigan nating si Councilor Danny Dayang Hirang ng Davao. Attorney Lexie, congratulations. Ang dami kong sino ito? Parang Joey Eduarte. Teka muna. Anak mo ba ito, Ola? Bukal Joey Eduarte ng Quezon. Si Attorney Iyo Christian Eduarte, CPA, San Beda College, Alabang. Nakapasa rin sa bar. Congratulations. Mukhang anak ba ito ni parang Joey? Ang dami palang nagpapabati sa atin. San Beda naman sila. Teka muna, meron ding nagpapabati sa atin galing ng De La Salle pa, si Attorney Mitra. Nasaan ba yung pinadala sa akin? Ako, natabunan na. Pang-ilan ba si Attorney Mitra sa bar? Meron pa ba, Attorney, Josa? May naghahanap pa sila sa YouTube. Si Attorney Angelica De Castro Mitra. Yan, ng De La Salle University sa Lipa. Parang nasa top 20 siya. Nasa top 4. Familiar yung pangalan. Si Attorney Angelica De Castro Mitra ng De La Salle pa, top 4. Congratulations. At syempre, itong top 1, partner, from the University of the Philippines. Jen Roniel. Siguro anak ito ni Ma'am Jennifer at ni Sir Roniel.
ang daling hulaan eh. Hindi tayo mahihirapan doon. Para hati tayo ha. Para hati Sino rin ba? ang mamanahin niya sa atin. Ma'am Jen, Sir Roniel, saan ba nakamana ng katalinuhan itong yung si kagwapuhan, lalaki ba to babae? Jen Roniel Ray Timola Sanchez? So, gwapo. Ng UP. lalaki, Oo, ng UP. So, ang kagwapuhan naman na kay tatay. Ang talino. Ang talino kay nanay. Bakit ganun palagi? Scientifically proven daw yan. Ang lagi sa mga nanay yung mga katalino. Sabi nila oo. 92.70%. Taas ng grado. Oo. Grabe naman. Oo, ang sumunod sa kanya. Ginalingan masyado. Muntik na siyang inabot ng nagngangalang si Spinel Albert Alawigan Declaro ng UST. UST naman. 92.46. At si Eliza teka muna, Agatep ito ano ito ng ating kaibigan si Director Boyet Agatep. Director Boyet, sa iyo bang anak mo ba ito? Alam ko may nag-aaral na abogasiya si Kwan eh. Eliza Agatep Adviento ng UST 91.91 at saka ito nga si Angelica De Castro ng De La Salle, Angelica Mitra 91.68 at yung si Mark Angelo Galvez ng UST 91.58. Yun. Congratulations top po sa 5 yun inyo. yung top 5. Galing ha. Oo, ba? May Lucas dito Richmond Bulan. Lucas Bersamin. Hindi. Yung Bersamin nga pala naman ang apelyido. Hindi nga pala naman. Hindi. Oo, nga pala. Kapangalan ni dating Executive Secretary. So, mabuhay kayo. Congratulations sa inyo. Ha? At sana one of these days ay ma-interview naman namin kayo at malaman ang inyong mga sikreto. Pero sabi, sikreto sa success. Bakit ganun, partner? May mga nababalita tayo na pakuya-kuya-kuy lang habang yung iba ay nagsusunog ng kilay. Siya pang nakakapasa. Diba? May mga ganun Baka, alam mo, feeling ko, kailangan kasi makuha mo yung rhythm, kumbaga yung hindi ka stress. Kasi ang hirap pagka, na-experience mo ba yun? Siya, John na nga, ba't di natin pala nakakakwentuhan? Hindi, pagka medyo okay na ang pakiramdam niya, ayan, get well soon, Attorney Jana. Pero si Jana, kumuha yata siya 2024 bar exam. At isang take nga lang. Proud ako dyan sa dati kong partner. Program namin yung TKJ, Tambalang KJ. Diba? Ma-interview ko nga yan sa Sabado. Yes! Oo. Diba? Pati si Sai. Attorney Saka Jana. si Sheila. Yung tatlong Maria. Yung tatlong Maria, ma-interview natin. Oo nga. Para ma-share nila ang kanilang bar exam experience. Nakakatuwa kasi may mga ibang network din na dati mga reporter at announcer kumuha ng bar. Nakikita ko may mga nag-law school nag-law school, may mga nakakapasa rin. Talagang nakaka-proud naman. Pero isa lang ang dyan, law school is not easy. Alam natin yan. At talagang kailangan ay pagtuunan, buhusan ng panahon, ng sipag, kailangan matyaga ka rin, di ba? Saka huwag nyo kalilimutan yung Latin maxim, yung Latin quote na paborito ko. Si Cream Porsale. Ano ibig sabihin nun? Basta yun mapakabisa po niya. Pag kayo lalo pagka kayo humaharap na sa mga korte, nakikipagdebate na kayo Tapos sa kinakabahan kayo. Sa mga abogado, banggitin nyo lamang yung si Cream Porsale. Tupi ang mga kalaban ninyo. Sabi nila, anong flavor? Gets ko na yung joke mo, luma na yan. Langka. Langka feeling. Langka Paris. Langka laban-laban sa mga bagong pasang abogado. Congratulations sa inyo. 15 minutes after 6 o'clock. Wango na tayo sa mga report. Unahin natin ang mas maraming PhilHealth benefits maasahan daw ngayong taon. Report mula kay Leth Narciso. Leth. Makaaasa ang mga Pilipino sa mas malawak na coverage at mas maraming benepisyong pangkalusugan sa ilalim ng PhilHealth. Ayon kay PhilHealth Chief Dr. Edwin Mercado, ito ay dahil pinaglaanan ng malaking alokasyon ang kanilang tanggapan bukod pa sa ibabalik na pondo ng National Treasury. Sabi ni Mercado, malaking bahagi ng pondong ibabalik sa PhilHealth ay gagamitin sa pagpapaigting ng primary care program. Sa unang quarter pa lamang anya ng 2026 ay palalakasin na ang gamot access sa buong bansa.
Layo ng programa na mabigyan ng kaukulang gamot ang mga nagpapa-check up para hindi na lumala ang sakit at maiwasan ang pagpapa-ospital. Pagdating naman sa Z packages, mas marami na rin anyang health facilities ang nagbibigay ng serbisyong ito. Ayon kay Mercado, marami pang bagong programa ang tanggapan na dapat abangan ng mga Pilipino at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang mag-aanunsyo ng mga ito. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, 2025 board passers hinamon ng ilang mambabatas na maging kaisa sa paglaban sa katiwalian at pagtanggol sa mga inaapi. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Nagpaabot ng pagbati ang ilang abogadong mambabatas sa mga nakapasa sa 2025 bar examinations kasabay ang panawagan na gawing gabay sa kanilang propesyon ang integridad at paglilingkod sa bayan. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, ang pagiging abogado ay hindi lamang personal na tagumpay kundi isang panata ng serbisyo sa katarungan, katotohanan at sa sambayan ng Pilipino. Sa panig ni Representative Rene Co ng Kabataan Party List, sa panahon na ang bansay naharap sa krisis at matinding korupsyon, maging maahente sana sila ng ordinaryong Pilipino tungo sa pagpapalaya sa sambayanan mula sa katiwalian at pang-aapi. Binati naman ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang mga board passer mula sa Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation College of Law na pasok sa top 5 law school sa buong bansa. Sa out of 106 examinees, 85 ang nakapasa sa bar, kung saan ang DVOREF ang tanging law school sa lalawigan na nasa top 5, isang achievement sa regional legal education. Ang DVOREF College of Law ay pinamumunuan ni Congressman Martin Romualdez, isang abogado na nagtapos sa University of the Philippines College of Law. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky! Samantala, Attorney Si Attorney Ana May Yu Lamentilio. Dating Yusek Ana May, abogado ka na rin po. Attorney, happy congratulations po sa inyo pagkapasa. Attorney Ana May Yu Lamentilio. Samantala, call center agent at isang BPO manager na taka sa kasong statutory rape, robbery, arestado sa magkakahiwalay na lugar sa Las Piñas at Muntinlupa. Ano, Chikakas? Doche? Henry natiklo at Miss Kay at natiklo sa manhunt operation ang dalawang most wanted person sa magkakahiwalay na lugar sa Las Piñas at lungsod ng Muntinlupa. Pinusasan sa operasyon ng pulisya sa kanyang tirahan sa Catlea Street, Lakeview, Barangay Putatan sa Muntinlupa City si alias Erwin, isang call center agent at 38 anyos na top to most wanted sa kasong statutory rape na walang piyansa. Hindi rin nakapalag sa arresting team si alias BJ Ruben, 42 anyos, manager ng isang business process outsourcing na top 7 na pinaghahanap ng Las Piñas sa PNP station level sa kaso naman robbery na may piyansang 100,000 pesos. Naaresto ang akusado sa Las Piñas City Hall compound ng Barangay Pamplona 3 sa nabanggitan na syudad. Arik sa 27 at saka sa DZRH, una sa Pilipinas. Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kaka. Samantala balita naman mula sa probinsya, unahin natin ang Aksyon Radyo Davao sa pamagitan ni June Soter. Bangkay na natagpuan sa Bukana, Davao City, inaalam pa ang pagkakakilanlan. Ibalita mo yan, June. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Santa Ana Police Station o pamatukoy ang pagkakilanlan ng bangkay na natagpuan sa Bukana, Barangay 76-A, Davao City, bandang alas 5 ng umaga noong Enero 6, 2026. Ayon kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Police Office, sinusuri ng kapulisan kung ang natagpuang bangkay ay posibleng tumutugma sa isang individual na naiulat na nawawala sa Baganga, Davao Oriental noong Disyembre 28, 2025 na kinilalang si J. Manzanares. Nilinaw ni Tuazon na hindi sinasantabi ng kapulisan ang anumang posibilidad upang makilala ang biktima, kaya hinihikayat ang mga kaanak na magtungo sa Davao City upang personal na makumpirma ang pagkakilanlan ng bangkay.
Dagdag pa ng opisyal, pansamantalang hindi pa isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay dahil wala pang kamag-anak na formal na nakakilala nito. Ayon sa kapulisan, ang pamilya ang mapapasya sa mga susunod na hakbang kaugnay sa labi ng biktima kapag may positibong pagkakilanlan na. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, John Soter. Samantala, isang mangisdang nalunod naman sa karagatan ng Hernani, Eastern Samar. Balita mula kay Jimmy Angay. Jimmy. Isang hindi pa nakilalang mangingisda nalunod sa karagatan ng Hernani, Eastern Samar. Ayon sa Hernani, PNP na discover ito kaninang alas 4:30 ng madaling araw sa Atang Beach, Barangay Cancelidis sa naturang bayan. Sa kasalukuyan inimbestigahan na ng PNP ang sanhi ng pagkamatay ng biktima kung may foul play ba o kung nalunod lang. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay may bulaklak na tattoo sa kaliwang dibdib. Sa kasalukuyan din, ang Hernani PNP kasama ng Llorente PNP hinahanap ang mga kamag-anak ng naturang biktima. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay. Samantala, 38 anyos na construction worker arestado sa bypass operations. Higit 78,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa Binmalay, Pangasinan. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ngayon ng Binmalay Police Station ng isang 39 anyos na construction workers matapos itong maaresto sa ikinasang bypass operation ng Binmalay Police. Sa nakarating na ulat sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Merculio mula sa Binmalay PNP, nagsagawa ng anti-bypass operation ng Drug Enforcement Unit nila kung saan isang nagpanggap na buyer at binentahan ang suspect ng 5 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng marked money at nang magkaabutan ng illegal na droga at pera agad itong inaresto. Ang illegal na droga na nakumpiska sa suspect ay tumitimbang ng 11.52 grams na may street drug price na 78,336 pesos at nasamsam din sa posisyon nito ang marked money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ng suspect na naghihimas ngayon ng riyas na bakal sa Binmalay Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristatic, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado! Thank you! Salamat, Freddy Fajardo. Samantala, 10 araw na gun ban, hiniling naman ay patupad sa Tinagyang Festival. Jocelyn Maki mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Nag-request ang Iloilo City Police Office sa City Government na gumawa ng resolution para i-request ang Chief ng Philippine National Police na magpatupad ng gun ban sa highlights ng Tinagyang Festival. Ayon kay ICPO spokesperson Major Shalamay Sangrines, parte ito ng security measure ng pulisya. Ang gun ban o suspension ng permit to carry firearms outside residence ang nire-request ng ICPO para sa gun-free Dinagyang. 10 araw ang nire-request ng ICPO na gun ban na mag-uumpisa alas 12:01 na madaling araw ng January 15 hanggang alas 11:59 ng gabi ng January 25. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Make. Samantala, mahigit 400,000 pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa isang high-value individual sa Katarman, Northern Samar. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Katarman Police sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Cirilo Apitin Jr., Acting Chief of Police, kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency at mga support units mula sa Northeast Samar Provincial Police Office ang itinuturing na high-value individual sa lalawigan sa ikinasang drug bypass operation ng otoridad. Malaking halaga ng pinaghihinalang shabu ang nakuha mula sa posisyon ng suspect. Ayon sa ulat ng PNP Katarman, tinatayang nasa mahigit sa 469,000 ang kabuang halaga ng droga. Nahuli ang nasabing drug suspect sa Barangay Makagtas, Bayan ng Katarman. Ang nasabing high-value individual, kinilala sa kanyang alias na si Mar, 45 taong gulang, residente ng Barangay Bangkiruhan, Bayan ng Katarman. Nahaharap ito ngayon sa paglabag Section 5, pagbibenta ng droga at pag-iingat ng droga alinsunod sa Republic Act No. 9165 na mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Sa nasabing operasyon, nasabat ng kapulisan ang 14 na sachet ng pinaghihinalang shabu, kabilang dito ang subject of sale na tinatayang may kabuang timbang na humigit kumulang sa 69.2 gramo at tinatayang may halagang 469,336. Nakuha rin sa posisyon ng drug buy bust money at iba pang salaping nagkakahalaga ng 17,000 pesos. Ang lahat ng ebidensya ay minarkahan at isinagawang inventaryo sa mismong lugar. Kasalukuyan na itong nakakulong itong drug suspect at humaharap sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Ako, teka muna partner, na bumulusok na naman, bumagsak na naman sa pinakabagong record low ang piso laban po sa dolyar. Yun hong may mga pare, may dolyar ka ba dyan? Parang meron. Magkano? Maliit lang kung may $100 ka dyan, 59.355 bawat dolyar ngayon ang palitan. Sa pagsasara ng palitan. So 59 na po, malapit na mag-60, 59.355 ang palitan po ng piso dolyar. Nagbukas po ang trading sa 59.24 kada dolyar na sumadyad pa sa kalagitnaan ng palitan sa 59.38 hanggang sa magsara sa 49.35. Naitala po ito ang pinakamahinang palitan isang linggo mula nang pumasok ang bagong taon. Noong December, nakaporma ang local currency kontra dolyar dahil sa remittances mula sa mga OFW, pero ngayon ay bumagsak po ito. Ulitin natin, 59.35 na ang bawat isang dolyar ngayon. Sa ibayang dagat, US takeover ng Greenland ikinukonsidera ni President Donald Trump. Balita mula kay Jackie Resio. Jackie. Hindi inaalis ni US President Donald Trump ang posibilidad ng paggamit ng militar para maangkin ang Greenland na teritoryo ng Denmark. Sa pasimula pa lamang ng kanyang termino ay sinabi na ni Trump na nais niyang bilhin ang Greenland dahil importante ito para sa seguridad ng Amerika. Ayon sa White House, pinag-uusapan na ng administrasyon ang lahat ng posibleng aksyon para makamit ang naturang takeover maging ang paggamit ng US military. Ang Greenland ang world's largest at isang mineral-filled island na bahagi ng Denmark na parte ng NATO o ang North Atlantic Treaty Organization na isang intergovernment military alliance ng 32 bansa. Kaya sabi ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen na kapag ipinagpatuloy ni Trump ang paggamit ng militar sa Greenland ay maaaring matapos at mapatupad na ang NATO. Una nang naglabas ng joint statement ang ilang European leaders na sumusuporta sa Denmark at kinukundina ang nais ni Trump. Samantala, nagpahayag na rin ng kagustuhang makipagpulong ang Greenland kay US Secretary of State Marco Rubio kaugnay ng plano ng Trump administration sa kanilang teritoryo. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resio. At sa ating balitang showbiz, ama ni Ann at Jasmine Curtis Smith pumanaw na. Para sa mga detalye, balita mo yan, Josa Cruzat. Pumanaw na ang ama ni Ann Curtis at Jasmine Curtis Smith na si James Ernest Curtis Smith. Kinumpirma ni Ann ang balita sa pamamagitan ng isang Instagram post ngayong araw. Kalakip ang isang black and white na larawan ng kanyang yumaong ama. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ng TV host actress ang kanilang pagdadalamhati at inilarawan ng ama bilang haligi ng kanilang pamilya na humubog sa kanila sa pamamagitan ng lakas, tibay ng loob at talas ng isipan. Ayon kay Ann, mapayapa ngunit hindi inaasahan ang pagpanaw ng kanilang ama at mananatili umano itong buhay sa kanilang mga puso. Wala namang ibinahaging karagdagan detalye sina Ann at Jasmine hinggil sa sanhi ng pagkamatay ni James. Si James ay ama ng magkapatid na aktres sa Pilipinang si Carmencita Ojales. Samantala, bumuho sa mga mensahe ng pakikiramay at pakikidalamhati mula sa mga kaibigan, taga-suporta at kapwa-artista ni Ann at Jasmine sa social media. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa Cruzat. Ay, nakikiramay din tayo sa pagpanaw po kay ano yan, si Ann? Oo. Tatay ba nila yun? Sino? Anong pangalan? Anong pangalan? Si DJ Sam ng Easy Rock? Hindi, yung binalita ni Josa.
Si Anne, si Anne at Jasmine Curtis Smith. Pero nakikiramay rin po tayo, ito medyo malapit sa atin. Ang DJ po ng Easy Rock na si DJ Sam. Dati rin po natin siyang nakasama bilang siya si Mama Sugar sa Yes FM. Si Mami Elsa Vicentino Nazario. Siya po ay pumanaw na. Her remains lie at Evergreen Chapels Extension and Crematorium sa 300C Raimundo Avenue sa Maybunga, Pasig City sa Chapel 4 po. Ang viewing po January 7 to 9, ang cremation po 10 a.m. ng January 10. Family and friends are invited to join us in prayers and remembrance. Ito po ay ayon na sa kanyang mister na si Sir Chito Barrios. Tayo po ay nakikiramay po kay DJ Sam at kay Chito. Ayan. Kay Kuya Chito. At ako, sa lahat po ng sa lahat po ng mga hindi nakapasa at sa lahat po ng mga hindi pinalad, kayo po ay kasama sa tagumpay. Alam ko naman yan, ng mga pumasa sa bar at maaaring ang panahon ninyo hindi pa lang ngayon. Pero sabi nga ni Justice Lazaro, partner, ni Mama ano tayo? Si Bar Mom. Si Bar Mom. Oo, wag niyong ikalulungkot ang inyong pagkabigo kung hindi man kayo pinalad ngayon. Salamat at dahil sa inyong pagpupunyagi, marami pa rin ang nai-inspire na kumuha ng abogasiya. Kailangan natin yan. Lalo yung mga abogasiyang matatalino, matatapat at mararangal. Balance! Kumain nyo na mga balita sa Balansyado ngayong araw na ito na ng Miyerkules. 7 sa buwan ng Enero taon 2026. Lagi naming paalala po sa inyo kung gusto nating guminhawa ang buhay, tumulong sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan dahil help is well. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang Usapang Legal. Makakasama niyo po si Attorney Cam Cheryl Adami muli ng kanyang topic, ano ang epekto ng legal na pag-ampon o adoption. Yan po ang kanyang topic. Susunod na po yan. Bye! Bye-bye. Ang oras na yan.